Totoo nga yung kasabihan na wala akong choice kundi gawin. Kasi kailangan at dapat. As a mom of two, ng toddler at infant, and I'm their mom, napaka-challenging. Especially ako lang. It's really hard. It's very, very challenging sa part ko. Kasi kailangan clear your mind, yung emotions mo stable, okay. It's so hard kasi kailangan mong gawin para sa mga anak mo yung dapat. Hindi mo pwedeng damdamin o dibdibin yung mga negativities kasi makaka-apekto yun sa psychological health mo, sa pakikitungo mo sa mga anak mo. Kailangan mong ayusin yung sarili mo. Kasi meron ka ng mga anak na binibuild. Meron ako mga anak na binibuild. Kailangan nila ako. At kung magpakahinga ako, magdala ako sa mga ginagawa, mga na-absorb kong negativities, wala. Hindi ako magiging mabuting modelo sa aking mga anak. At napakahimbing naman matulog kasi tulog na ang baby. Sila yung strength ko. I was so weak before. I've been a submissive one. Kasi I respect him. I totally respect him. Hindi man niya ganun ka-absorb kasi may mga kailangan tayo consider. At we're both LDR dahil sa kanyang career. But may 100% support ay sa kanya at para sa family namin. It's just that may mga unexpected happening, especially when I got pregnant dito sa aming second baby. May mga kailangan tayo consider, yung location ng house, sacrifice ang career, at consider din yung pag-aalaga sa panganay ko, which is yung toddler na nag-aaral na doon. Ang daming negativities na biglang pumasok. Alam niyo yung pag lumalapit ka talaga kay Lord, mas tinatatagan na yung faith mo kasi you want a good life para sa yung family. You want to become more better para sa sarili mo, para sa asawa mo, para sa mga anak mo. Pero the challenges are keep, coming in. Hindi ka nila nilubayan. Oo, makakaramdam ka ng anxiety, stress. Kina-question mo na yung sarili mo, bakit ka ba nagkaganito? At kulang ka ba? Totoo ba yun? Mga ganito, kina-question mo na yung sarili mo. Grabe ka na nasasaktan, pero hindi mo siya pwedeng tambayan, lumukan. Kasi life must go on life goes on. Kailangan mo i-build up yung sarili mo kasi may dalawa kang bagets na umaasa sa'yo, naghihintay sa'yo. Kailangan kanila. Hindi ko kailangan ng ibang tao. After what they did, kailangan ko lang i-focus sa sarili ko at sa mga anak ko. I love my children. I love my family kasi sila yung buhay ko. At blessing sila sa akin ni Lord. I will not take this for granted. Especially back then. I don't want to abuse, to take for granted everything that's coming in sa buhay ko. Kasi I treasure it. I love my life kasi ito yung pinapangarap ko sa buhay para sa mga anak ko. Hindi ko pinapangarap yung magulo. Yung lack ng love para sa family. Kasi pinagdaanan ko na yan nung bata ko lang ako. It's really hard, pero we have to move forward. It's hard sa end ko kasi masyado akong matatag.
I'm a believer talaga eh, lalo na sa mga weak person. Because I was weak too before. I was once so weak. Pero patuloy lang. Patuloy na sa buhay because of our kids. I love my life. And I know God is there for us, will be there for us sa aming tatlo. Hindi niya kami napabayaan. Nandiyan lang siya. Siguro kung mahina talaga ako, kaya hindi ako pag mahina ako. Wala. Sira ako, sira yung pag-iisip ko, sira ang buhay ko. Hindi ako ngayon dito sa inyo nagsasalita, nag-share ng inspiration na mga experience about sa buhay ng mommy. Always trust and pray to God kasi siya lang yung nakakatulong sa buhay natin. Yun lang. Thank you so much.